Bawat isa sa atin ay binigyan ng karapatang pumili. Subalit sa ating bawat pagpili ay kinakailangan gumawa tayo ng ating desisyon. Sapagkat ang desisyon ang magbibigay o magkukumpleto at magbibigay ng konkretong hakbang upang magawa natin ang ating piniling desisyon. Sa ngayon, meron na po ba tayong konkretong desisyon upang maging masaya, malusog, at kapaki-pakinabang ang ating buhay sa hinaharap? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating program na Simula, Usapang Senior, na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, ang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At nais kong i-welcome kayo kung nasaan man kayo naroon o anong oras man sa inyong lugar ngayon. Kami po ay nalulugod at aming kayo nakasama sa araw na ito. At patuloy namin binabati ang aming mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong muling pakikinig at panonood sa amin dito sa aming programa. Lalo tigit ang aming mga kaibigan sa abroad, no, sa Ibayong Dagat International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome, brothers and sisters. Also, our brothers and sisters from Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Pastor Sam and Rina Barrios and family, my brother and sister-in-law, welcome po sa program. How are you today? At dito naman sa Pilipinas, ang Philippine International Church of SDA, may mga senior citizens na nakikinig sa atin ngayon. Ang PIC or Philippine International Church Senior Citizens Association, welcome po today. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at sana ay masaya ang ating pagbungad, no, o paggising sa umaga at pagsalubog natin sa araw na ito. Gayon din sa Morning View Seventh-day Adventist Church dito sa Silang, Cavite. Maraming salamat po sa patuloy na panalangin at suporta. At sa atin ding subdivision, Morning View subdivision, nariyan ang ating mga kaibigan na Charobics team na masisiglang mga senior citizen na patuloy na nagkakaroon ng mga activities na napakasigla at nais naming i-welcome kayo ngayon lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat ngayon at nais naming batiin especially ang aming kaibigan na nagkaroon ng karamdaman, si Pastor Polly Panganiban and Sister Dory Panganiban. Kumusta po kayo? Shout out po. Sana po ay magpagaling na po kayo. Lagi namin kayong dinadalangin. At dito naman sa Antipolo, ang Kabading SDA Church sa Antipolo City, si Sister Corazon Hernan. Welcome po. At
ang lahat ng mga senior citizens rather na nakikinig at sumusubaybay sa atin ngayon. Nais ko pong i-welcome ang mga Barangay Inarawan Senior Citizens Association sa Antipolo City. Welcome po. With Barangay Captain Rick Bautista. Regards po. Barangay Captain Bautista. And of course, nais naming muling batiin ang ating mga from everywhere. Greetings to Luz Pusing. Kumusta po? Lucy Kiabang, okay, welcome. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, okay, and Erlinda Basilisco. Kumusta po kayo? Gracia Dei, Ayen Asek, at Helen Aguilar. Gayon din kay Crescencio Ordonez Pascua. Shout out po sa inyo. Kumusta po kayo? And welcome po sa Simula Usapang Senior. At dito rin sa Puting Kahoy Senior Citizens Association, nice kumbatiin ang mga purok leaders natin diyan, si Liling Lumagda, si Ma'am Absti, si Inday Oñate, si Ma'am Remy Bayan, kumusta po? Si Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, okay, Lloyda Venosa, Feli De Leon, plus Ruth Galang, okay, kumusta po? And welcome sa program. And of course, shout out to my BFF in Christ, Patrick Gonzalez, with wife Michelle and son Lucas. Kumusta po and welcome sa Simula. Diyan din ang ating mga kaibigan na si Belle, okay, Belle Pabunan from National Museum, kasama diyan si Carol Magdaleno, si Lisa, si Alvin at si Ina. Kumusta po? And we have Leovi Cabañez, of course. And Rebecca Ibora, Leti Sampang. Shout out daw, sabi ni Ma'am Leovi kay Zenny Moser sa Ohio, USA. At gayon din kay Beth Villapuerte dito sa Balayan, Batangas. And Darlene Ojereo, okay. Ojerio, okay, from Tangalan, Aklan. Welcome po sa program. Rose Arrogante from Canada, kumusta po kayo? At marami pang iba, of course. Nice ko rin batiin ang ating mga kaibigan dyan sa Bureau of Jail and Penology. Ayan, dito sa Silang, Cavite. Kumusta po kayo sa ating mga inmates dyan, sa mga PDL or people with, people, okay, ano tawag sa atin? People who were deprived of liberty, PDL. Kumusta po mga kaibigan at mga mahal na mga kapatid dyan sa na PDL? Welcome po sa program. At sana ay patuloy tayong sumubaybay at higit sa lahat, gusto din po namin lagi naririnig ang inyong mga mensahe sa amin. Kaya pwede po kayong tumawag sa amin o sa mga malinya namin. 0917-1742-777. 0917-1742-777. At isa pa, 0968-853-607. Again, 0968-8536-607. Hintayin po namin ang inyong mga messages at inyong mga text sa amin. At don't forget to like our Facebook and YouTube channels. Please just type Simula Usapang Senior ni Doc Rome and of course be sure to like it and subscribe and share. Okay po? So welcome po. Napaka maaliwalas ngayon ang araw. Kumusta po sa inyong lugar? Dito po sa aming lugar, napakaliwalas. At tayo ay pinagpala na naman na isang magandang panahon. Kaya ayan ay biyaya na ating Panginoon. Sana po, ano man ang inyong ginagawa, samahan nyo lang po kami. At patuloy po ninyong, okay, yung dati nating gawin, inumin ang inyong tubig,
para po sa inyong magandang hydration at circulation ng ating mga dugo. Okay, tuloy-tuloy lang po. And ang ating pag-uusapan ngayon ay okay, meron tayong yung opening ko decision making po yun. Ibig sabihin, bukod dun sa pagpili, kasi kung magkaminsan namimili lang tayo pero wala naman talaga tayong concrete na decision, di ba? Ang sinasabi nating decision making ay yung hindi tayo aasa sa mga ah, chances, no? Ibig sabihin, meron tayong concrete na hakbang. Kasi ang sabi ng lalo na sa mga leader po, napakahalaga yung decision making kasi ang mga leader dapat decisive, di po ba? Kaya kahit hindi ho tayo leader, leader naman tayo ng ating mga buhay, ng ating pamilya, di ba? Nung ating kinabibilangang structure, leader, rin po tayo, decision maker. Kaya mahalaga po na hindi lang tayo nasa isip natin, lalo na nag-uusap tayo bilang mga senior citizen dahil alam po ninyo, pagka senior citizen na, ang nagiging tendency natin, nagiging helpless na tayo, aasa na lang tayo sa desisyon ng ating mga mahal sa buhay, na ating kapamilya. Hindi po yun. Kinakailang gumawa din po tayo. Kasi yan po yung magiging haligi at sandata natin sa ating buhay habang tayo'y senior, di po ba? Kaya hindi po lahat ng bagay ay iaasa natin, no? Yung mga desisyon. Meron din po tayong sarili. Although mahal tayo ng ating mga mahal sa buhay, pero hindi natin kinakailangan iasa sapagkat meron din po silang mga sariling desisyon dapat gawin sa kanya-kanilang pamilya, sa kanilang buhay o sa kanilang mga sarili. Kaya dapat meron din tayo. At ayan po yung magpapatibay po sa atin bilang mga senior citizen. Nakagawa na ho ba kayo na desisyon? Alam na po ba ninyo yung gagawin nating para makasiguro tayo na tayo ay malusog, na tayo ay ready sa anumang pwedeng mangyayari, no? Na sa ating buhay, alam naman natin na tayo ay bilang mga senior ay kinakailangan handa, at yung paghahanda na sinasabi natin, ayun yung mga bagay na didesisyonan natin. Like for example, yung ating mga number one, yung ating mga daily activities, yung pag-exercise, dinidesisyonan po yan. Hindi lang po yan iniisip, Ibig sabihin, kasi pag may desisyon ka, may action kang gagawin na ganitong oras, regularly, mag-exercise ako. At sa pagkain, we have to decide also sa pagkain natin dahil hindi tayo pwedeng ikain ang ating mga mahal sa buhay. Dahil tayo rin mamimili na ating gustong kainin at malulusog na bagay na pagkain na dapat nating isama sa ating hapagkainan. Napakahalaga po yun. Yun yung mga resiliencies na kailangan natin. Like also our faith. Na, po yan? Decision po dapat yan. Na dapat ay lagi tayong may malapit sa ating Panginoon at meron tayong relasyon sa Kanya na kahit kailan hindi tayo may stress sa kahit na ano mangyayari sa atin dahil meron tayong sinasampalataya ng makapangyarihang Diyos. Di ba? Napakahalaga yan. Decision po lahat yan. Kaya ginawa ko yung opening kasi marami tayong pinag-uusapan pero it's up for each one of us to make decision. Hindi ko po pwedeng i-impose sa inyo, ipilit. Dahil kapag ikaw ay may desisyon, walang makakaano sa iyo. Walang makakapabago o makakapilit sa iyo ng hindi mo gusto, di po ba? Kaya napakahalaga po, di ba, ang desisyon. At alam po ninyo, nabasa ko isang anecdote ni former President Ronald Reagan, ng US President, former US President Ronald Reagan. Sabi niya, nung bata ako, sabi niya, natutunan ko na
magdesisyon. Kasi meron akong nag-experience, sabi ni Ronald Reagan, na, nung bata raw siya, may auntie siya na niregaluhan siya ng isang sapatos. Ang sapatos noon ay parang pinasasadya yata. So dinala siya ng kanyang auntie, no, na idiniragaluhan siya ng sapatos. At ayun nga, sinukatan siya. Tapos sabing gano'n nung sapatero, anong design ang gusto mo? Sabi niya, di bigla siyang walang desisyon na naisip. Sabi niya, hindi pa niya na nadidesisyon ako ng design. Sabi ng na sapatero, sige, sa ibang araw bumalik ka at sabihin mo sa akin yung gusto mong disenyo ng iyong sapatos. Medyo pagkaraan ng ilang mga panahon o ilang araw, nakita siya ng sapatero, Ronald, na mo na ba na desisyonan mo ba kung anong design na sapatos mo? Ay, sorry po, hanggang ngayon kasi iniisip ko pa. O sige, ganito. Mapumili ka na lang kung anong gusto mo ng ano bang shape ng sapatos, anong gusto mo ng shape ng yung toes ng sapatos mo. Ano ba, square o bilog? O yon. Pag-isipan mo rin yon. At by next week, ready na yung sapatos. Hanggang ngayon, medyo nawala na sa isip niya yung kanyang pinagawang sapatos. Naalala niya, sabi niya, next week ready. Ay, subukan ko nga, baka ready na nga yung sapatos. Kaya nung tinanggap niya yung sapatos, okay, tapos na nga. Nagulat siya. Nung tiningnan niya, yung sapatos niya, yung isa, ang dulo ay square, ang kabilang dulo ay bilog. Kaya sabi niya, natuto ko doon na kapag ka pala hindi ka marunong mag-decide kaagad, ibang tao ang magde-decide sa iyo. Di po ba? Kaya ganun po rin po sa ating buhay na bago po tayo decide na ibang tao kasi hindi tayo hindi nakapili o hindi tayo nabuo pang isip natin kung ano ating gagawin, ibang tao po ang mamimili. Napakahalaga po yan dahil po lalo na sa leadership, kapag ang leader ay hindi nagde-decide, mapapansin nyo maraming tao ang magde-decide para sa kanya. Didiktahan na lang siya dahil hindi siya. Kaya ganun din po sa atin. Kaya ngayon, sana po ay yung insight ng decision making para sa ating sarili, tayo po ang gagawa nun, ay more or less ngayon natuto tayo. So, gumawa na po tayo ng decision natin. So, dyan lang po kayo, magbabalik ang Simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong senior na kaibigan sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At ngayon, welcome to our senior wisdom. Ayan. Although yung ating unang pinag-usapan kanina, wisdom na rin po yan. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung ating decision. Decision pa rin po dahil ito po yung mga bagay na dapat binubuo natin sa ating buhay. Ito po yung attitude, di ba? No, nakaraang episode lamang, nakaraang 2 or last episode about attitude yun, no? Yung kailangan po i-develop natin yung tamang attitude sa buhay. Ngayon, ano po ba yung attitude? Ayan po ba yung habit? Ulitin na naman natin. Ayan po ba yung character? Ganito po yun para po malinaw sa atin. Yung attitude po, ayan po yung bagay na madalas nating ina-analyze, pinag-iisipan, no? Pinag-iisipan natin mabuti at ginagawa natin. Okay. Ibig sabihin, habang tayo'y nasa isip natin yon at lagi natin ginagawa, magiging habit na po natin.
marami tayong habit kasi kaya hindi po pareho yung attitude or habit. May mga habit po na ginagawa lang natin, hindi natin pinag-iisipan dahil, oh, lagi akong kumakain ng tsokolate araw-araw. Habit ko lang yun. Pero hindi ko pinag-iisipan na masama palang araw-araw na maraming sugar. O, ganon. Yung habit na, ay ito, gumigising ako na maaga. Pero kahit hindi na natin pag-isipan, pero po yung attitude po, gumigising tayo na meron tayong purpose. Oh. Pero yung character po, yun po yung overall. Nandun na po yung attitude at habit sa character natin. Ayun na tayo, buo na tayo. Kaya kung gusto natin magkaroon ng magandang habits, unahin po natin yung tamang attitude, i-develop natin. Na ibig sabihin, iniisip natin yung ating mga ginagawa. Pinag-iisipan natin at alam natin ang purpose natin, bakit natin ginagawa. Tama po ba? Kaya ngayon, ang ating pag-uusapan, meron namang anyway, we'll make it light naman. Ano po ba yung mga bagay o yung mga attitude ng mga tao na lalo na yung mga senior citizen na umaabot ng 90, 95, almost 100 ang age, mahabang buhay. Tapos nakita natin napakalusog, walang karamdaman, tapos laging masaya, no? Di po ba napakagandang attitude po 'yon? Dinidecide po yan, hindi po yan aksidente or by chance. Ayan po ay dinidevelop. Aha. Kaya pag-usapan natin yung 5 bagay na pwede natin i-develop para maging masaya tayo, malusog, at higit sa lahat, humaba ang ating buhay. O yan. Gusto niyo bang malaman? O sige, simple lang. Number 1. Number 1, ang mga tao o yung mga senior citizen na masaya at malusog at meaningful ang buhay ay hindi nagmamadali. O, di ba? Hindi po nagmamadali. O, ano ibig sabihin na hindi nagmamadali? Kasi nung bata tayo, gusto natin yumaman kagad, gusto natin magkatrabaho, gusto natin matapos. Marami tayong gustong matapos kagad. Gusto natin magawa lahat, di ba? Gusto ko magkaroon nito, gusto ko, di ba? Ganun po yung buhay nung bata-bata, kabataan. Pero pag tayo nasa senior na po, kalmado na po ang buhay natin. Dahil alam na po natin, dumaan na po tayo, naranasan na natin yung mga busy natin na sabi natin na period ng buhay natin. Pero ngayon po, kalmado na po tayo. Relax lang tayo. Na hindi tayo, kung may suliranin, lang po, hindi ka maapektuhan, hindi ka nagmamadaling ma-resolve. May suliranin, hindi mo kinakailangan, bigyan mo ng, you take time. At ang napakagandang natutunan ko ngayon sa pagtanda na kapag pala may gagawin kang, halimbawa, desisyon na malaki, halimbawa may suliranin ka na kailangan mo madesisyonan, naku po, ang pinakamaganda pala dyan ay huwag ka muna mag-decide. Huwag kang ma-pressure. Kasi minsan nagdi-decide ka na, nape-pressure, kailangan mo ko kasi mag-decide. Hindi po. Kung maaari, ay ipagpaliban mo, bigyan mo ng time para pag-aralan. Hindi naman po, ang sinasabi ko, hindi naman po lahat ng problema kasi may mga problema na dapat desisyonan kagad. Pero kung may time po na pag-aralan o halimbawa, ano ba ang magandang halimbawa na pwede pagpaliban? Halimbawa, yung pagbebenta ng iyong property, ng bahay mo. Hindi mo ura-urada, bukas na o kaya isang linggo dapat nabenta ko. Hindi, dapat pinag-iisipan mo po yan. Kaya napakaganda po yan. Pwede kang kumonsulta, ikwento mo sa mga close sa'yo, at bibigyan ka ng, kita ka ng mga insights na bago po. Di po ba? Ayun po yung mga sinasabi natin, hindi ka magmamadali sa buhay. No? Kinakailangan, take your time, enjoyin mo, para bang
Pag kumakain, huwag magmadali. Enjoyin nyo ang pagkain, nguyain mabuti. At enjoyin yung mga pagkain, no, na nakahain sa iyong harapan. Ganun po. Kaya ang ating isip ay kinakailangang payapa. Yun po yung tinatawag nating solitude minsan, no, na medyo kalmado, no, na hindi kalmado, hindi medyo, talagang kalmado, no, ang kaisipan at hindi mabilis at hindi nag-aalala, no? Kasi pagka nag-aalala ka, na-stress ka, 'di ba? Pabayaan mo pag may nangyari, anong dapat attitude? Kinakailangan pag-isipan, idalangin, okay, idalangin, napakalagay, i-pray nyo. At higit sa lahat, pwede nyong i-konsulta. O kung pwede mong pag-usapan na maayos. Pati yung pati nga yung maraming pagbabago sa pamilya, di ba? Yung napakahalaga yung panahon na dapat nag-uusap. Ayan po, isa yan sa mga sikreto. Slow me down, Lord. May prayer na ganyan eh. Kinakayan, pagka sabi sa prayer, Panginoon, slow me down. Pabagalin mo ko para naman ma-enjoy ko yung lahat ng bagay sa aking paligid. I can smell the flowers, di ba? Do not run. Kasi hindi mo makikita ang paligid mo pagka tumatakbo ka yun. Ganun po. Kaya magaang po ang mabuhay, hindi na po stressful. Relax lang po. Kung naman ang dumating, sabi nga sa atin, attitude, 10% lang yan. Yung 90% po, marami ka pang pwedeng magagawa ng paraan. Yung 10%, okay na yan. Hindi mo na mapigilan yan. Talaga nangyari. Pero yung 90% doon ang mahalaga kung paano ka nag-react, kung paano mo i-handle yung nangyari. Ayun po. Huwag magmadali. Pangalawa, ang mga taong masaya at kontento sa buhay ay hindi raw pinapasok sa puso ang galit at yung mga hinanakit. Di ba? Tama po 'yun. Kapag ikaw ay marunong magpatawad, actually yung pagpapatawad mo na 'yan, kahit na kahit kasalanan 'yan o kahit sila pa may kasalanan, patawarin mo sapagkat ayan po ay regalo po ninyo 'yan sa inyong sarili. Dahil kapag kayo may hinanakit, may galit, o may kaaway, may kasamaan ng loob, naku po, pinarurusahan nyo rin ang inyong sarili. Ayan po. Kaya napakahalaga po yan na huwag natin papasukin daw sa puso ang galit. Naalala ko yung biblical na na kapag ikaw may kaaway, kasamaan loob, huwag niyong pababayaang lumubog ang araw na hindi niyo naaayos, no? At hindi niyo na pag-uusapan na magpatawaran. Ayun po. Napakahalaga yan, okay? Marunong magpatawad, okay? At hindi pinatatagal ang galit, okay? At ang galit daw yan ay parang apoy, no? Habang ikaw ay parang apoy po yan habang mainit. Ikaw ang unang masusunog pagka merong apoy sa harap mo. Di ba? Ikaw ang unang mapapasok. Kaya hupain na, patayin na kaagad, pabayaan ng mawala. Okay, number 2 yun. Number 3, hindi tumitigil gumalaw. Ayan, na natin pinag-uusapan, na na rito, pati na rin wellness natin dito. Kumilos po tayo. Okay, ang pinakasimpleng paglalakad, okay, ang pagwawalis, paglilinis ng bahay, yung ibibang ganito rin po, pwede rin po itong sa hindi nagmamadali. Ibig sabihin, pagka napagod, tumigil. Pag nagutom, kumain. Huwag po pipilitin at huwag pong i-pressure ang sarili. Kaya tayo naman kinakailangang
gumagalaw. Ibig sabihin, laging kumikilos. Huwag po tayo hihiga lagi. Sa halip na humiga, maglakad po tayo, mag-gardening tayo. Alam niyo yung pag-aaral doon sa blue zones, katulad ng sa Sardinia, Italy, andun din dito sa Loma Linda, USA, saan pa ba yung mga blue zones na yan. Nakita nyo yung mga matatanda dyan na umaabot ng centenarian, 100 plus ang mga, dahil lagi silang kumikilos. Gumagawa sila. Kung wala sila magawa sa kanilang sariling ah, tahanan, pumupunta sila sa kapitbahay, sa kanilang kaibigan para tumulong kung anong magagawa at may tutulong nila. Ganun po ang tunay na na maging kapakipanginabang din ang buhay, no? Kumilos tayo, gumalaw, kumilos at huwag. Sabi rito, kahit lolo at lola na ay raw, na mahina, namamalengke at nagluluto. Di ba? Napakaganda yon. And then, yung mga may mga senior na sa halip na umupo lang, yung mga sedentary life, umupo lang, humiga, humilata, ay kumikilos, no? Mahalaga po 'yon. Saya dapat hindi tayo tumigil sa paggalaw. Okay? Ang pang-apat sa 5, okay, maingat sa pagkain. Di ba, sikreto 'yan, maingat sa pagkain. At hindi kumakain ng sobra, hindi rin kumakain ng kulang. Ano po ba 'yon? At sabi rito, kumain ng sapat at hindi laging busog. Sapat lang po. Kaya yung ating payo ay 80% pa lang full, tumigil na po. Okay na po, makakabuti po yan sa atin. At anong kinakain? Sapat na masustansyang gulay, sabaw. Naalala niyo yung mga kaibigan natin, mga senior sa probinsya? Ang hahaba po ng buhay at ang lalakas ng mga katawan. Bakit? Puro gulay, puro sabaw, puro isda, prutas, no? At no junk food. Walang mga junk foods, okay? Puro natural. Natural. Kaya yun po yung kinakailangan din ang ating pagkain ay mindful. Iniisip din po natin, pinaplano natin. Okay? And natural na pagkain. Kaya wala silang okay, dahil yung mga tao sa probinsya malapit sa lupa, kaya yung kanilang mga kinakain ng mga natural. Okay, ganyan din po. Ayan ang mga sekreto. And finally, or balanse ang pagkain, no? Kaya hindi pinapansin daw ang lahat ng nararamdaman, no? Hindi lahat ng mga nararamdaman hindi pinapansin dahil minsan nagiging nagiging conscious tayo na sa ating mga nararamdaman. Pero mahalaga din na ikonsulta natin din yan sa ating mga doktor. And finally, ito ang pinakamahalaga. Marunong silang maging masaya. Masaya. Ayan. Paano ba maging masaya? Noong nakaraan ay joyful. Joy, no? Ang tunay na masaya ay yung kontento. Walang hinahanap, nagpapasalamat sa sapat na kung ano meron sila, no? Hindi naghahanap ng wala sila. Ini-enjoy yung biyaya na tinatanggap at hindi sila namomblema at punong-puno sila ng pasasalamat at pag-asa na patuloy silang bibiyayaan ng ating Panginoon. Kaya yun po ang dapat nating maging attitude itong 5 to. Una ay hindi nagmamadali. Pangalawa, hindi pinapasok sa puso yung galit at saka yung hinanakit. Okay, number 3, laging gumagalaw. Number 4, maingat sa mga pagkain. At number 5, marunong silang maging masaya. So lahat ng mga bagay na simple lang, no? Masaya, na kahit matanda na, gusto ko makita yung graduation ng apo ko. Gusto kong mapanood ang performance ng mga
bata, ano, mga apo ko, di ba? Ganon yung natututo silang magsaya. Tumatawa sila, palabiro, 'di po ba? Gano'n ang ano, sikreto ng pagiging masaya. Kahit yung konti mga bagay, binibigyan nila ng hindi nila siniseryoso. Ginagawa nila ng, ah, kumbaga sa ano, sina-shrug lang ang shoulders at, "Oh, natural lang 'yun, talagang nangyayari 'yan," 'di ba? Napakakalmado po, masaya sila at may layunin araw-araw. Ano yung ibig sabihin nun na may purpose siya araw-araw. Kaya bakit siya gumigising, sa paggising alam na niya yung kanyang mga dapat na gawin, no, for the day. Ayun po yung mga sikreto at of course, yung pagtawa, yung pagiging masaya, hindi lang po yan pakiramdam, kundi yan po ay gamot. Ano po ba yan? Medicine. Laughter is the best medicine. At makikita niya ah, yung kanyang buhay kapag lagi siya. Kasi ano, gumaganda ang paghinga at saka tibok ng puso pag tayo ay tumatawa. So, ayan po. Napakahalagang 5 bagay. Sana po ay, ano po dyan ang mga bagay na gusto nyong baguhin ngayon para maging desisyon nyo o nais nyong improvein, no? Kasi kinakailangan balanse ang buhay natin, no? Na hindi tayo nagmamadali, tayo ay walang hinanakit, no? Pangatlo, lagi tayong kumikilos. Pang-apat, tayo ay maingat sa ating pagkain. Ang pang-5, lagi tayong masaya. O, di po ba? Ayan po, wala po yung mga kailangang gastos, no? Ayan po ay very practical at pwede nating mabago sapagkat yung attitude natin tayo po ang gumagawa. So, sana po may natutunan tayo. Pagpalain tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Welcome back sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, senior na kaibigan sa Himpapawid. At ang ating pong senior wellness, no? Health and wellness natin ay ito ay segue o part 2 no ating pinag-usapan noong nakaraan tungkol sa diabetes, no? At ito po ay hindi natin natalakay noong nakaraan, pero nais kong para magkaroon tayo ng ideya, no? Para malaman natin kung ano ba ang tama, ano mga pagkain ang kailangan nating kainin para po sa ating kabutihan ng ating pangangatawan. At meron po tayong mga listahan, okay? Meron akong i-share ko sa inyo yung listahan ng mga pagkain na mayayaman o sobra sa sobra sa sugar. Kasi yan po yung ating nagiging problema ngayon, yung diabetes po, kaya may type 2 diabetes, yung sumobra na po yung glucose, yung sugar sa katawan na hindi na kailangan na nakakaapekto na nating mga selula at saka ng mga puso natin, bahagi natin mga katawan dahil direct na nakakain natin. Dahil hindi natin nasusinusukat yung sugar na pinapasok natin sa katawan. Tandaan natin, lahat po ng carbohydrates, ang carbohydrates po ay po yan na kailangan nating katawan yan. Pagkain po yan sapagkat ang carbohydrates pag na-process sa ating katawan, po yan, nagiging sugar. Lahat. Nagiging sugar. At yung sugar na yan ay glucose na ang insulin natin ang nag-control niyan para ilagay ang insulin from pancreas na nagkokontrol yan para dalhin sa ating katawan para pagkailangan natin pangangatawan yung sugar. Pero kung magkaminsan,
meron na tayong glucose na napuproduce sa katawan, ang problema natin, kumakain pa tayo ng marami pang sugar sa iba nating kinakain at iniinom. Kaya yun po napakahalaga. So, ano po ba ang recommended? Okay, ito tingnan natin ha. Ang recommended added sugar. Pag sinabi po kasing added sugar, bukod dun sa sugar na pinuproduce ng katawan, yung glucose, yung added sugar po, yun po yung mga lactose, fructose, dextrose, lahat po ng SOE, pag binasa, ayun po yung sugar added po yun. Lactose, fructose, yun. Fructose po sa prutas naman. Ayun po yung mga added sugar na hindi na kailangan ng katawan. Kaya tayo tumataas po yung ating sugar level na ating dugo. Ayon po sa, nais kong sa American Heart Association, ayon po sa kanya, ang recommended po, bawat isa sa atin, ito po yung sa AHA, sa bawat male, intake dapat natin ay kinakailangan, the AHA or the American Heart Association recommend maximum daily added sugar intakes of less than 36 grams. Ano po yun? 36 grams po. Equivalent to 9 teaspoons for male sa bawat kalalakihan po. Huwag daw po sobra sa 36 grams. Ano yung equivalent nun? 9 na teaspoon na sugar. Tama po. Ayun lang po yung per day, no, na recommended. At sa babae naman, ang recommended nila ay less than 25 grams. Okay? Nakita nyo? Sa lalaki, 36 grams, 9 teaspoons. Sa babae ay not more than 25 grams or 6 teaspoons. Ayan. Ayun po sa mga kababaihan, daily. Okay. Kaya sa mga bata, mas mas mababa. Dapat mas mababa sa female, no? Aged 2 to 18, sabi rito, years should be less than 25 grams a day. Mas mababa pa sa 6 teaspoons a day. Pero ayon sa pag-aaral o sa statistics, ito po nangyayari. Ang sa US, ito po sa US, people are consuming too much added sugar. Adults are consuming roughly 77 grams of added sugar. Ilan po ang recommended? 25 lang sa female, di ba? Pero yung 77, almost double, more than double. No, ayun ang nako-consume ng mga tao, no, babae at lalaki. At higit sa lahat, yung mga bata na dapat ay less than 25 grams lang, ang nakukonsume daw nila ay 81 grams each day sa dami ng kanilang mga candies, sa mga chocolates, sa mga what do we call this? Yung mga junk foods, no, na mga kinakain, mga refined foods, nagiging 81. Ayun po ang nagiging resulta. Kaya ngayon, alam natin ang mga side effects ng mataas na consumption of too much sugar. Meron dito diabetes, heart disease, colon cancer, pancreatic cancer, high blood pressure, high cholesterol, kidney disease, and liver disease, damage to the retina, yung 'di ba pagka yung may mga diabetic, lumalabong paningin, and then muscle and nerve damage. Ayun po. Bukod doon, tooth decay, inflammation, skin aging, overeating, and weight gain o obesity. Yung sobrang Kaya ngayon po, pakinggan nyo, meron tayong listahan at titingnan natin, ha. Anyway, roughly, ay didiscuss ko sa inyo yung mga pagkain na hindi natin ma-imagine napakataas pala ng sugar. Okay, ito yun. Number 1, low-fat yogurt. Take note po, pag sinabi palang low-fat,
doon halimbawa binasa niyo yung label ng isang item, no, ng pagkain. Pag sinabing low fat, mas delikado pala yung low fat kasi pagka low fat, the more pala na maraming sugar yun. Dahil wala na nga fat, sugar na, no, ang nandoon sa pagkain na yun. At alam niyo po, ang low fat yogurt, masustansyang yogurt, no? Pero pag sinabing low fat, yun dapat po ay low calorie at low sugar na yogurt ang atin. Huwag po low fat. Okay. Ang sabi rito, when you consume yogurt na low fat, ay binibigyan tayo, no, equivalent na yan na sabi rito, which is about 11 teaspoons na kagad. Pag na-consume nyo isang serving ng yogurt, 11 teaspoons. Di ba, 9 teaspoons lang po ang required sa lalaki, tapos 6 teaspoons sa babae. Yung yogurt na pag na-consume mo lahat, 11 na. O paano pa yung iba mong kinain na meron pang sugar? Di ba? Kaya magkakaano talaga, diabetes. Ang isa pang sumunod na mataas ang sugar ay barbecue sauce. Alam daw po ba ninyo yung barbecue sauce ay okay, 2 tablespoon of 28 grams ang isang barbecue. Okay? Ang ibig sabihin niyan ay over 2 teaspoons worth pag gumamit tayo ng barbecue sauce sa isang serving. At ang isang pangatlo, ketchup. Okay? Alam po ba na yung ketchup, no? Is one of the most popular condiments worldwide, but, sabi rito, it's often loaded with sugar, yung ketchup po. At sinasabi sa atin na yung isang, ketchup, sabi rito, tablespoon of ketchup is equivalent to nearly 1 teaspoon of sugar. Ibig sabihin, kalahati ng ingredients ng mga ketchup ay sugar. Tandaan po ninyo. Hindi nyo akalain, no? Kala nyo ketchup lang yan, no? Pero, okay. Ang sumunod ay fruit juice. Ito po, ang mga fruit juices po. Ingat daw tayo rito sapagkat ang fruit juice, ay, sabi rito, yung labeled the 100, dapat daw ang iniinom natin labeled 100% fruit juice. A sugar sweetened version, sabi rito. And sabi rito, linked to sugary soda may, be linked to fruit juices na nagbibigay sa atin ng napakalaki, taas na sugar. Ang equivalent daw pala ng fruit juice para rin sa mga soft drinks. Parang Coke din na napakatasang rito. Sabi, choose whole fruit of 100% the juice possible and minimize your intake of sugar sweetened fruit juices. Kasi yung mga fruit juices ay may mga sugar sweetened. Alam po ninyo, maraming pangalan ng ang sugar, yung lactose, fructose, lahat po yan, kahit anong tawag nyo dyan, malt, or ang tawag dyan ay sugar, syrup, corn syrup, kahit ano pong tawag dyan, sugar is sugar po talaga. Ang isa pang mataas ang content na sugar ay yung spaghetti sauce, no? At sabi rito, ang added sugar na spaghetti sauce, ano sinasabi rito? Spaghetti sauce will contain some natural sugar given, sabi rito, and, ito rin po ay, sabi rito, the best way to ensure you aren't getting unwanted sugar in your pasta sauce is to make your own. Ayun din po, mataas. Sports drinks, ito rin, minsan, yung mga sports drink, kala natin safe yan, no? At alam po ba ninyo, yung sports drinks pala, sabi rito, are therefore categorized as sugary drinks like soda
and sugar, fruit juice. They also link to obesity. Yan. At sabi rito, a standard 20-ounce or 59 ml bottle of sports drink will contain 32.5 grams of added sugar. Di ba? Yung isa palang bote nun. Ilan? 32.5. Ibig sabihin. And 9 teaspoons lang yun. Ano? At sabi rito, a gram, 32 grams and 100 calories. That means equivalent to 9 teaspoons. Ibig sabihin, doon pa lang sa ininom mong sobra-sobra na yung sugar mo sa nakain sa buong araw. Ganyan din ang chocolate milk, granola, flavored coffees. Kaya po sa coffee, lalo na yung mga 3-in-1. Kung maaari daw po, in coffees dapat po yung black. Huwag po yung 3-in-1 sapagkat napaka dami rin po ng sugar na doon. Ayan po, yung mga iced tea, protein bars, at yung mga pre-made soup. O, ayan yung mga instant soup. And then, breakfast cereals po. Ingat tayo dyan. Canned fruits. Kasi po yung mga canned fruits, na po yun, na-drain na yung vitamin C noon, binabad na po sa sugar, kaya wala tayong nakakain calories, pati fibers na alis na rin. O kaya po, pahalaga tayo. Kaya yung bottom line po ay, okay, ano pa ba ito? Pre-made smoothies. Yung mga, basta po yung mga processed at saka yung mga junk foods, lagi po yan may sugar. Kahit ano po ang tawag nila, marami kasing tawag sa sugar eh. Marami, pag nabasa nyo sa label niya yung mga pangalan niyang sugar na yan, no? Kung magkamisan kahit ano raw po ang tawag yan, talagang ano pa rin yan, sugar. Pero tingnan nyo po yung yung chocolate bars like Snickers, ilan yan? 5 teaspoons na kagad. Milky Way, 7.2 teaspoons. Butterfinger, 5 teaspoons. Doon pala sa mga chocolates na yon, yung mga bars na yon, consume mo na yung buong day ng required, no, na lalo sa soft drinks na like for example Coke is 7.25 teaspoons of sugar. Yung Red Bull 1 can 5.35 mo. Pag kumiinom ka pa nun, parang kumakain ka ng 5 teaspoon na sugar. Sprite 7.61, no? And Old Jamaica Ginger Beer 10.18. Ayan, no. Napaka pati and then tingnan naman natin ang fruits. Ito naman, sa fruits talagang safe tayo dahil ang pinakamataas na sugar ng fruits, fructose, no, ay mangoes 2.77, bananas 2, meaning teaspoons po yun, sinasabi ko. 2 teaspoons of sugar ang mangoes. Tapos ang bananas, 2.48. Apples, 2.11. At least mabababa, no? Na mga fructose yan, na sugar. Pineapple, 2. Grapes, 3. Ang grapes, mataas. 3 teaspoons. Lemons, ito, 0.5. Kiwi, 1.82. Apricots, 1.87. Strawberries, 0.99. Raspberries, 0.9. Blueberries, 2.02. Cranberries, 0.87. And tomatoes, 0.53. Kaya wala pong safe na pagkain talaga as far as glucose or sugar intake is concerned than the fruits and vegetables. So, yan po. Sana po ay naging impormasyon sa atin ito mga pagkain na to. Iwasan po natin sapagkat tanda natin kung kumakain tayo ng mga ito, hindi lang po yan ang kinakain natin. Marami pa tayo ibang kinakain. Paano pag kumakain pa tayo ng mga biscuits, ng mga iba pa natin pagkain, punong-puno pa rin ng sugar o lalo na yung mga junk foods. Kaya po talagang very prevalent po ang type 2 diabetes. So, ingatan po natin. Sana po meron tayo natutunan. Diyan lang po kayo magbabalik ang simula, Usapang Senior.
Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Nais kong hilingan kayo na tayo sumadaling tumahimik at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kabutihan at lahat ng pagpapala at kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po ang bawat sa amin ngayon, punong-puno ng kagalakan at pagpapasalamat sa patuloy ninyong biyaya at patuloy ninyong pagkupkop at pagtusto sa bawat sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob niyo sa amin na ngayon ay muli kaming makalalapit sa inyo, sapagkat kayo nagsabi kung sino man ang tumawag sa inyong pangalan ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, Ama, narito po ang aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay, mga kapatid, na mga kababayan na humihiling ng inyong kagalingan. Si Maricar Bartolome, Samantha and Jordan Ocasla, Lucy de Guzman, tulungan din si Edwin Macapagal, si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Lahat po sila, Ma, ay humihiling na inyong kagalingan. Alam namin ay kung makapangyarihang Diyos na kayo ang lumikha sa amin at kayo nakakaalam ng aming mga kalagayan at kung paano nyo kami pagagalingin at paano nyo kami tutulungan sa aming mga karamdaman. Panginoon, nadalangin namin na patuloy nyong bigyan ng kalakasan, pagandang pakiramdam ang bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, patuloy namin nadalangin ang aming kaibigan si Pastor Polly Panganiban na ngayon ay nasa pagamutan. Ama, hinihiling namin na patuloy siyang bigyan ng kalakasan at higit sa lahat ng patuloy na pag-asa at pananampalataya na ikaw lamang ang tanging makapangyarihang Diyos na maaaring at makapangyarihang manggagamot, na maaaring magpabuti at mag-alis ng aming mga karamdaman. Tulungan ang bawat sasama na lalo sa kanilang mga mahal sa buhay, bigyan din sila ng kapayapaan at patuloy na pag-asa at pananampalataya sa inyo. Nadalangin din namin, Ama, ang aming mga kaibigan na si Ver Arrogante. Tulungan siya sa kanyang kalagayan ngayon. Nais po niyang, Ama, na makaranas ng kapayapaan at kanyang mapaglabanan lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Tulungan din at dinadalangin namin ang aming kaibigan si Patrick Gonzales at ang kanyang pamilya. Tulungan po ninyo siya na pagkalooban ng mabuting pangangatawan at higit sa lahat, mabuting kaisipan nang sa gayon ay patuloy niyang panatili ang kanyang mga gawain at higit sa lahat ang kanyang mga pamilya na patuloy niyang hinihiling na magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pagbibigay ng pag-asa sa bawat sa amin. Gayon din nadalangin namin, tanging-tanging Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Tulungan ang muling pagbangon ng iglesyang ito. Tulungan ang bawat miyembro na maging bahagi ng kalakasan ng pananampalataya. Nang sa gayon ay marami pang kaluluwa ang magpatuloy na sumamba at higit sa lahat, tanggapin kayo bilang kanilang mga personal na tagapagligtas. Narito, Ama, ang bawat sa amin na punong-puno ng pag-asa at pananampalataya sa inyong pangako
na kailanman ay hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kaya pagpalain din ang aming programang simula, ikaw ang nawa, ang maghari at ikaw ang makita at ang inyong kabutihan ang aming maranasan at may bahagi namin sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Tulungan kami na patuloy kaming makaranas ng pagpapala sa pamagitan ng inyong mga salita, sa inyong mga paalala, at higit sa lahat, maranasan namin ang masayang pamumuhay dahilan sa inyong mabubuting mga payo at mabubuting mga aral para sa amin. Higit sa lahat, tulungan kami na anuman ang aming mga kalagayan ngayon, ikaw ang siyang manguna at ikaw lamang ang aming maging hantungan. Ikaw lamang ang aming pag-asa at ikaw lamang ang aming buhay na walang hanggan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa isang oras na ating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 mm 10 to 11 AM. At ngayon po ay nais kong muling anyayahan kayo na huwag niya kalimutan na sumubaybay at higit sa lahat na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming mga numero 0976-2006-428, 0917-1742-777. Sana po ay naibigan nyo ang ating programa ngayon at nais ko pong pasalamatan ng mga tao sa likod ng ating program. Unang-una si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong station manager ng AWR Manila. Maraming salamat po. Maraming salamat din Andy Joaquin, okay? At si Jonah Bayog, maraming salamat. Maraming salamat Reza Nabor, maraming salamat Wilmer Stito, Irina Sidaw, at higit sa lahat kayo po na aking nakasama ngayon. Sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at nais kong sabihin sa inyo, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Ako po si Doc Rom Barrios. Hanggang sa muli, God bless. Ikaw ang simula.